When things become effortless, you need to do this. Gratitude. Pataasin mo lalo yung gratitude mo. Pag napansin mo na nandun ka na sa flow state, yung flow state kasi talaga, ito yung moment mo na napaka-effortless na lang talaga ng mga ginagawa mo while doing something like creating video, magugulat ka na lang, idea will flow, or naliligo ka, nag-jogging ka, bigla nagpapak na idea na pwede mong gawin. Ito yung tinatawag natin concept ng Wu Wei or the effortless action. Instead na lumalangoy tayo papunta dun sa agos, nahihirapan ka kasi you're doing effort. Yung ginagawa natin is yung agos, sumasabay lang din tayo. And that's the concept of Wu Wei, effortless. May ginagawa ka pero hindi mo feel yung burden na may ginagawa. Like you just flow. Diba yung agos ng tuloy-tuloy lang, ganun. Pero yung ginagawa is something na nag-i-impact sa mas maraming mga tao. Like inspiring other people or giving a reminder for yourself and at the same time to other people watching you, or creating something sa social media na post, magsulat ka ng article, doing your own podcast, converting a video into audio form, di ba? Tapos ilagay mo sa CapCut. It's something effortless. At pag nafe-feel mo yung ganun at umabot ka sa state na yun, na napaka-effortless na lang talaga ng ginagawa mo. Kahit yung ngayon at this very moment habang ginakausap kita is it feels effortless. Pero bago ko na-achieve yung ganitong level ng pagiging effortless, is sinumpisahan ko muna talagang baguhin within me. Nag-focus ako sa briefing, nag-focus ako sa pag-ayos ng kung ano nga ba talaga yung iniisip ko lagi. Diba? Yung thoughts kasi natin talaga is napaka-powerful yan. Diba? Kaya nga, yung words natin, kung babalik pa rin mo yung S2, nilalagay mo sa dulo, it's like a sword. Ang words natin, it can penetrate or it can hurt other people or it can help save other people from the enemy. And yung pinaka-enemy natin is enemy that we can't see. The satanic influence, the whispers of Satan. Ganun. Ngayon, this video is a positive reminder for myself first na kailangan talaga natin na bumalik sa nag-iisang tagapaglikha sa Creator and mag-observe sa creation na create niya dito sa mundong ginagalawan natin. Kasi whether we like it or not, we can't deny that there is a Creator. And if there is a Creator, at kung dun lang talaga nakafocus yung attention natin sa Kanya, habang ginagawa natin yung mga work na kailangan natin gawin, whether school, hindi business ka, meron kang inaaral, di ba? Magugulat ka na lang, it will become effortless. And syempre, pinaka-importante dito is pataasin mo talaga yung gratitude mo. Gratitude. Diba? Salamat. And syempre, yung concept na na-share din sa akin talaga, if you are suffering sa isang problem right now, increase the saying of Astagfirullah. Increase the saying of Astagfirullah. It can help you na ma-relieve yung suffering mo. Kasi only in the remembrance of the one who made you, the heart will find its peace. Saying Astagfirullah, it means, oh Allah, please forgive me. It's a very powerful words. Diba? Pinag-usapan nga natin yung yung power ng words. Kani-kanina lang. Ngayon, pag ikaw nalaman mo yung ganitong klaseng word na Astagfirullah or you're just asking forgiveness sa mismong Creator natin, magugulat ka na lang, malilinis mo yung center na to, yung puso talaga natin.
Sa Hawaii nga, meron silang concept ng Ho'oponopono. The Ho'oponopono is meron silang concept ng Ipit Principle. Yung Ipit Principle na to, ginawa ko na lang siyang Ipit IPIP. I'm sorry, please forgive me, I love you, and thank you. So, apat na to, sa apat na to, na sinasabi mo sa sarili mo, ito yung mahirap banggitin ng mga tao. Pero pag natutunan natin banggitin to, una sa sarili natin, magugulat ka na lang, the effect is amazing. At isa dun, una, yung I'm sorry, please forgive me. Second, I love you and thank you. Ito naman yung concept ng Ho'oponopono at nanggaling to sa Hawaii. Pero, kung papansinin natin talaga, i-connect natin lahat ng mga nangyayari sa mundo. Hindi aksidente na pinapanood mo tong video na to at nahanap mo tong video na to. It's because you're ready na mapakinggan yung ganitong klaseng information. Hindi ko naman na din to pinopromote sa social media ko or sa Facebook ko. I just upload it on my YouTube channel lang yun. And kung pinapanood mo to, well, this information is for you. At napapanahon na para i-apply mo ngayon yung mga knowledge na nalaman mo. Kasi itong era natin right now, we are now living in the era of technology na kung saan napaka-vocal na ng mga tao. Expression of your own personal truth. And let's focus on the truth. And this is my positive reminder for myself first, na pag nag-focus tayo sa totoo, kailanman hindi tayo magkakamali. And yun, pataasin mo yung gratitude. Magsulat ka ng 10 things that you're grateful, o di kaya 100 things that you're grateful. Increase the saying of Astagfirullah. Have a notes na ganito, di ba? One of my brother, he advised me na magkaroon ako ng note na ganito para isulat ko yung mga na-discover ko araw-araw, and then basahin ko siya para ma-remind ako. Kasi we as a human being, we are in the state of forgetfulness, and we need the reminder like this one, like this video. This video is a reminder for myself first, kaya ako siya sinutin. At the same time, you watching this video, reminder din to sa'yo, reminder din to sa ating dalawa. Mag-remindan tayo. And for me, itong note na to na binili ko, dito ko nilalagay yung mga nalaman ko ng mga words, ng mga reminders, like this one, share ko sa'yo, this dunya is nothing but a game. Yung dunya, itong ginagalawan natin na physical world, this dunya is just a game. So, this dunya is fake. Focus on akhirat. Ibig sabihin the afterlife. And this is my positive reminder for myself first. Focus on Allah. Focus on Allah. Increase the saying of Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Oh Allah, please forgive me. And increase the saying of gratitude. If you're not a Muslim, for sure you believe in the Creator, mag-focus ka lang talaga. Seek the guidance of the one who made you. Magugulat ka na lang. Kung ang mundo na to is meron siyang batas na ginawa ng tao, well, meron ding batas na ginawa ng nag-iisang tagapaglikha, at hindi tayo makakawala sa batas na to. Like, there is a saying na nakalagay sa batas na ignorance of the law excuses no one. Nakalagay yun sa mismong natin, diba, batas natin, na kahit hindi mo alam yung batas, pero you are governed by the batas, or you are governed by that law. Yun yung man-made law. E paano pa kaya itong batas na ginawa ng mismong nag-iisa natin tagapaglikha, the universal law na ginawa niya? We are all governed by it. At isa dun is yung gratitude, diba? Pag pinapataas mo yung mga pinagpapasalamat mo, i-appreciate yung mga bagay na kailangan mong i-appreciate, na dapat talaga ina-appreciate, nakalimutan mong i-appreciate, kasi nga, we as a human being, we are in the state of forgetfulness. Kung napapakinggan mo ko ngayon, ibig sabihin nakakarinig ka. Kung napapanood mo ko ngayon, ibig sabihin nakakakita ka. Kasi may mga ibang tao sa ibang lugar, hindi sila nakakakita. May mga ibang tao, hindi sila nakakarinig. May mga ibang tao, wala silang access sa wifi, wala silang mga phones na kagaya na meron ka. Ito pala mga
small thing na to, pag ito pinag-focusan mo, magugulat ka na lang, you will return back sa present moment. Kasi ang mismo tagapaglikha natin, nandito siya sa present moment. Diba? Sa present moment. Don't carry the anxiety of the future. And don't carry the baggage of the past. Focus on the now. Kung paano ka makakabalik sa present moment para ma-achieve mo yung tinatawag na flow state or yung Wu Wei, is focus on your breathing. Kailangan natin matutunan kung paano tayo magiging relax. And dito din, i-share ko sa iyo ang isa sa mga secret to help you relax. Kasi maraming mga information sa labas na sinishare nila na ang changes nag-uumpisa within. Ang kaso ngayon lang, paano? Buti na lang may mga latest discoveries tayo na totoo naman sinabi nila pero walang mga specific techniques. Kung gusto mo maging kalmado, you need to relax your jaw. Drop your jaw. Pag drinap mo yung jaw mo, ang nangyayari dito, it triggers the vagus nerve. Yung vagus nerve, nandito siya, connected siya sa brain, connected siya sa internal organs. It helps you relax your body. Kasi meron tayong tinatawag na nervous system. Meron tayong sympathetic nervous system, and meron tayong parasympathetic nervous system. Yung sympathetic nervous system natin, ang goal nito is yung fight or flight response. Kaya kung papansinin mo, most of the people na natataranta, nanginginig, ganito ganyan, it's either to fight or to flight, ganito ganyan. Ang na-trigger doon is sympathetic nervous system. Pero yung parasympathetic nervous system naman, it deals with peaceful, kalmado. And paano matitrigger yun? Focus on triggering the vagus nerve. Drop your jaw. I-relax mo na yung jaw. And magugulat ka na lang na magiging kalmado ka. Ganun. And you can do more research about this and using breathing. Inhale. Exhale. And meron nga din isang libro dati nun na na-publish. Ang title nito is Breathe by James Nestor. Dun sa libro yun, ang topic lang nila is puro paghinga. It's the new science of the lost art. Breathe. Pag inayos kasi talaga natin yung breathing natin, like eto, i-post mo yung video and try mo, breathe. Inhale sa nose. Hold it for 2 seconds, 1, 2, exhale. You release the cortisol in your body. Yung cortisol, yun yung tinatawag natin stress hormone. You combine it with jaw dropping. Inhale. 1, 2, exhale. It will help you relax your body. And napaka-importante na bago natin gawin yung mga decision na kailangan natin gawin, I always remind myself first is kailangan natin maging kalmado. And alam naman natin na maraming nag-advise natin na uy, kumalma ka lang. Pero most of us people, hindi nila alam kung paano kumalma. Ngayon, itong video na to, napanood mo at yung nalaman na information right now is something na may value at magagamit mo to as a tool mo in your everyday life na para ikay maging kalmadong tao. Mas mapapansin na lang din nila. You practice this for the next 1 week, and then i-observe mo. You increase the saying of Astagfirullah, you increase the saying of gratitude, and then every single day you create a journal, like pili ka ng ganito or ano ka. Kaya it's a good thing na magsulat. It's a good thing na magsulat. And after that, you release the tension, cortisol sa loob ng body mo. You start doing some workout routines. And after a week, pag sa tingin mo good, ituloy mo lang din siya. And then, continue mo na naman another week. Pag gusto mo yung result, in another week na naman, third week, another week na naman, fourth week. And after, magugulat ka na lang, 1 buwan na pala.
At isave mo din tong video na to, and if meron kang kakilala na need din na mapanood itong klaseng video na ginawa natin, consider na din na would it be okay if i-share mo din to, tapos i-post mo doon sa ibang mga social media platforms itong video natin, para at least mas maraming malaman nila yung ganitong klaseng information, so that matulungan din sila ng mga ganitong klaseng information. And leave a like or comment down below kung ano yung na-realize mo dito. Have a great day.